Yo, mega love shoutout sa ating mga kaisko niyan yan. Pag-uusapan lang natin yung utang na loob na lagi nilang pinupukol kay Mayor Isko. Kasi hindi na natapos yung utang na loob na yan eh. Pero ngayon, meron tayo ibang paliwanag para dyan. Ibang paliwanag naman to. Kasi nga, di ba, lagi nila sinasabi na si Mayor Isko, malaki ang utang na loob sa mga Lacuna. Di ba? Kay Yumaong Danny Lacuna. Ayan. Kukuin natin yung totoong pangalan. Ngayon, yung utang na loob na yan, hanggang ngayon binibitbit ni Isko. At hanggang ngayon sinusumbat sa kanya ng mga tao, ng mga taga-kabila. So, pag-usapan natin. Kasi hindi naman mapagkakaila na sinabi raw nila, sabi nila, na si Danny Lacuna o Yumaong Danny Lacuna ang nagbukas ng pinto kay Mayor Isko para pasukin ang mundo ng politika. Andyan pa nga yung issue na pinag-aral daw siya. Bigay natin yung credits na yun. Hindi naman natin tatanggalin yun. Na siya raw ang nagpaaral kay Isko para mas lalo siyang humusay sa pagpasok sa politika. So ngayon, yung utang na loob na yun, sinimulan ni Isko mula nung naging konsehal siya ng Maynila. Tama po ba tayo? Pasensya na ho kayo, naubos yung boses ko kagabi, kakasigaw kay Chris Ulo. Kaya medyo masakit yung lalamunan ko. So ngayon, siya yung nag-open nung pagpasok ni Isko sa pagiging konsehal. Kung tutusin, yung inopen na yon, hindi kagad niluklok si Isko ng mataas na pwesto. Sabi ko nga po sa inyo, pinaghirapan po yan ni Mayor o ni Yorme Isko. Ilang struggle ang inabot niya bago siya makatungtong dyan sa pagiging mayor ng Maynila. 3 termino ng pagiging konsehal. Tinapos niya. Bukod dyan, pumasok din siya ng pagiging vice mayor ng Maynila. Na kung saan makikita nyo, dun siya nagsimulang i-issue na papalit-palit raw ng kakampi o lahat daw ng nagiging kakampi niya, binabangga niya o sinasagpang niya pagdating sa dulo. Which is, talaga naman binangga ni Mayor Isko, tulad ni dating Pangulong Erap Estrada. Pero di nyo naman masisisi. Wala nga nangyari sa Maynila. Kita nyo sa pagbangga ni Isko. May pagbabago ba sa Maynila? Di ba ang laki? Lumabas ang budget, maraming project ang nagawa. Di ba? Halos paulit-ulit na binibintang kay Yorme Isko, traitor ka, balingbing ka, ganyan. Hanggang ngayon, bit-bit ni Isko yung sakit na yon. At hanggang ngayon, pinapatunayan ni Isko sa atin o ni Yorme sa atin na hindi siya ganun. Tanging hangad niya lang is pagandahin ng Maynila. Makatulong sa tao, makatulong sa Manileño. Ngayon, yan na yung utang na loob na sinasabi nila. Kung bakit nandyan si Mayor Isko. Simula konsehal, vice mayor, hanggang sa maging mayor ng Maynila. So ito naman, ang pagkakaiba ng utang na loob ni Isko kay Danny Lacuna at binalik na utang na loob ni Isko o binayarang utang na loob ni Isko kay Danny Lacuna. Si Danny Lacuna, kung mapapansin nyo, halos hindi na ho nahirapan yan. Binitbit na lang bigla ni Isko yan. Nanalong vice mayor. Ang nagtrabaho, kasi dinidinay nila na hindi sila kasama ro sa utang. So di ibig sabihin, si mayor lang ang may utang, hindi kayo kasama, so hindi rin kayo nagtrabaho. Pero dati, kasama kami dyan, di ba? Ganun nga yung dati. So hindi kayo nagtrabaho. Lahat ng issue, lahat ng paninira, lahat ng sakit, mag-isang sinalo ni Mayor. Halos hindi nga na-issue si Vice Mayor dati o si Vice Mayor Danny Lacuna dati. Tatandaan yun nung nanawagan si Isko o si Yorme sa mga senador nung panahon ng pandemya. Sino lang bang mag-isang nasisi? Sino lang bang mag-isang binatikos ni Bong Revilla? Diba? Si Isko lang rin. Kung tutuusin, yung utang na loob, sobrang bayad na para sa akin. Isipin mo si Isko naghirap ng ilang taon bago siya makatungtong ng pagiging mayor ng Maynila. Pinagpaguran lahat ng issue, sinalo niya. Hanggang ngayon, pinapatunayan niya pa rin sa tao na tanging hangad niya lang is kabutihan, mapaganda ang Maynila. Pero kung titignan niyo si Mayor Hani, iniluklok ka na lang kagad dyan bilang vice mayor. Pagkaluklok mo bilang vice mayor, iniluklok ka kagad bilang mayor. Wala na yung hirap. Kung tutusin yung experience nga, mapapansin nyo, wala eh.
hindi nga ako nagtataka kung bakit halos walang nagawa eh. Di ba? Kasi hindi ka katulad nung tinulungan siya ng tatay mo. Nung tinulungan siya ng tatay mo, pinag-aral siya. Nung pinag-aral siya, tinuruan siya kung ano yung mga dapat gawin para kang maging magaling na politiko. Ikaw niluklok ka na lang kagad dyan, Mayora, bilang vice mayor. At bigla ka na lang din niluklok bilang mayor. Kung tutuusin, doon pa lang, dapat nang ipagpasalamat ng yumaong Danny Lacuna ang ginawang tulong ni Mayor Isko sa kanya. Bakit kamo? Salamat Isko, kung halimbawa ako si Danny Lacuna, hindi mo na pinahirapan yung anak ko. Hindi tulad ng dinanas mo, talagang galing ka sa mababa. Yung anak ko, nilagay mo kagad sa pangalawang pwesto kung saan naging vice mayor ng Maynila. Nung umalis ka, niluklok mo kagad mayor. Nakita niyo yung ibig sabihin? Nakita niyo yung pinupunto? Sobrang bayad na yung utang na loob na sinasabi nila. Kasi ikaw niluklok ka na lang dyan, di ka na naghirap eh. Si Mayor Isko, sabihin na natin pinag-aral ng tatay niya, pinagpaguran niya. At kumuha siya ng experience galing sa baba o sa minority sa pagiging konsehal hanggang sa maging vice mayor siya. Kung makikita mo, talagang ginugol o pinagpaguran ni Mayor Isko kung bakit siya naging mayor ng Maynila. Kung bakit siya sumikat, nakilala at pinuri ng mga tao. Eh si Mayor Hani, niluklok na lang kagad ni Mayor Isko. Hindi pa babayad yung utang na loob na yon? Ako nagtatanong lang. Sa tingin nyo, kayo mga kaisko niyan, hindi pa babayad yung utang na loob na sinasabi nila? Na para sa akin, sobra-sobra na. Sa laki ng nagawa. Di ba? Inupo ka na lang bigla. Hindi sa pag-ano. Ganon din yung nangyayari kay Miss Chi Atienza. Na wala. Experience sa politika, wala. Pero sana hindi maging ganun si Vice Mayor Chi Atienza. Sa katulad ng nangyari kay Hani Lacuna. Kasi ganyan din eh. Wala naman silang experience. 'Di ba? Pero iniluklok agad sila. Kagandahan lang kay Chi Atienza, nakikita mo, talagang nagkakawang gawa. Nakikita mo, tumutulong sa tao. Siguro yun yung katangian na nakita ni Isko para maging Vice Mayor niya. Kasi nakikita niya si Chi Atienza may malasakit sa tao. 'Di ba? Sana magtuloy-tuloy, consistent yung ginagawa niya. Hanggang ngayong magiging vice mayor siya. If ever din na magiging mayor siya, sana hindi na maulit yung nangyari dito kay Mayor Hani Lacuna. 'Di ba? Parehas ng senaryo. Pero syempre hindi naman natin pwedeng husgahan si Chi Atienza o si Vice Chi Atienza. Kasi nga syempre nagsisimula pa lang siya. Nagtatanong tayo o nagsasabi lang tayo o nagpapaalala lang tayo na sana wag maulit. Hindi katulad ng ginawa ni ngayon Mayor Hani Lacuna. Kasi kung utang na loob lang talaga, bayad na. Sobrang bayad na. Kumbaga, alam mo yun, na hindi na dumaan ng hagdanan si Mayor Hani Lacuna. Helicopter ang ginamit niya para makatungtong doon kung saan man siya kung saan man siya nakatayo ngayon o nakaupo ngayon. Yung iba tayo, parang si Mayor Isko, di ba? 3 termino sa konsyal. Umakyat ng hagdan bago siya makatungtong sa taas. Eh si Mayor Hani, gumamit ng shortcut, nag-helicopter. Di ba? Yun yung punto rito. Huwag niyong paulit-ulitin yung utang na loob. Dahil kung utang na loob lang ang pag-uusapan, 7 na ang natulungan ni Mayor Isko sa pamilya niya. Ultimo, hipag ni Mayora, nakapwesto na. Tama ba ako? Huwag mo natin paulit-ulitin yan kay Yorme Isko. Kasi mahirap pag si Yorme Isko na ang nagsalita. Buti pa nga si Yorme, hindi pa nanunumbat sa inyo. Diba? Eh sobra-sobra na nga yung nagawa ni Yorme sa inyo. Eh paano kung si Yorme na nanumbat? Eh si Yorme na naman ang lalabas na masama. Huwag po natin pairalin. Ha? Yung pagiging, ayaw ko magsalita, baka sabihin, naninira ako. Sana wag na lang natin pairalin yung ganyan. Gumawa na lang kayo ng tama. Wala naman kayong dapat ikatakot eh. Kung sa tingin nyo na malakas ang team nyo o malakas kayo sa paparating na eleksyon, mananalo kayo.
Huwag na pong puro paninira. Dahil alam ng tao ang pangyayari. Habang salita kayo ng salita, yung mga tao, yung mga supporter ni Isko, magsasalita rin sa inyo. Si Mayor Isko hindi na kailangan magsalita sa inyo. Tao na ang uusig sa inyo. Tao na ang mambabash sa inyo. Dahil alam ng mga tao kung gaano kagaling si Mayor Isko at mahal na mahal sila ng mga to. Well anyway, maraming salamat mga ka-Isko niyan. Kita-kits tayo mamaya.